sa bayan. Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong si Jingoy Estrada. Ha? Wala raw sabi ng Senado ni Aplasca, yung USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, wala raw CCTV footage noong nangyaring putukan ni umano. Wala. Ay, paano na yan? Paano na yan, Jingoy Estrada? Ikaw yung nagsabi na itago yung CCTV footage. Ayan, wala na. Kaya ngayon, ayan na. Sa kabila ng sinasabi ni Cayetano na under ang Senado, ang pinaka-importanting doon, patunay niyan o ebidensya niyan, CCTV. ay yung CCTV footage. Kasi tag ng CCTV cameras yung yung Senado eh. Tapos ngayon walang makuha. Walang mai-present na CCTV footage. Paano na yan, Jingoy Estrada? Paano mo ipapaliwanag yan? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ito kasing alam naman kasi natin ang nangyari noon. Mga kabunyog. Ang nangyari noon, nung kasagsagan ng nung kasagsagan ng insidente na yan, itong si Jingoy Estrada, ito mga kabunyog, nag-instruction siya kay Aplasca, yung Senate Sergeant at Arms, yung tao ni Bato, yung kamista ni Bato, taga Davao, DDS, kaklase ni Bato sa PMA, yun. Nag-instruction itong si Jingoy Estrada doon kay Aplasca. General, itago mo yung CCTV. Itago yung CCTV, sabi niya. Yun yung instruction niya, nakuna ng video yun. Naka-live stream yun eh. Malinaw yung instruction niya. General, itago mo yung CCTV. Live na Jingoy yun. Ay ngayon, dahil controversial ngayon yung statement niya, anong ibig sabihin niya nung itago yung CCTV? Nagpapalusot itong si Jingoy, ang ibig niya daw sabihin ng itago, ang ibig daw nung sabihin, i-secure. Na pagkailangan na ang CCTV, ay mayroong maipipresent. Yun daw ang ibig sabihin niya, sabi ni Jingoy, mga kabunyog. Kaya ang depensa ni Jingoy noon, wala naman daw masama doon sa instruction niya. Sa katunayan, ang instruction niya daw, i-secure yung CCTV. Ibig sabihin, pagkakailanganin na ito, dapat mayroong kopya ng CCTV footages. Kaya wag daw dapat minimisinterpret yung sinabi niya. Wala daw siyang masamang intensyon nun. Ito yung sabi ni Jingoy. Malinaw na ang aking sinabi ay pagsang-ayon sa naging usapan na i-secure at pangalagaan ang CCTV footage na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya sa insidente ng pamamaril. Bakit nauobliga na ngayon si Jingoy magpaliwanag niyan? Ay kasi nga nakunan yung instruction niya doon kay General Aplasca na itago yung CCTV. Ay ang sabi niya, ang ibig niya raw sabihin ng itago, i-secure. Para pagkailangan na sa tamang panahon, ready yung CCTV. Yan yung palusot ni Jingoy. Kaya lang ang tanong ngayon, kung sinunod yung instruction mo, Senador Jingoy Estrada, di dapat mailalabas na ngayon ang CCTV footage. Bakit walang nailalabas na CCTV footage? Ibig sabihin hindi ka sinunod. Ibig sabihin hindi sinunod ang instruction mo. Di ba mga Tama. Yan eh. Yan ang problema dyan. Nagkukontradict yung mga sinasabi nyo eh. Okay sana yan. Pwedeng paniwalaan yan sinasabi mo, Jingoy Estrada. Kung ngayon na kinakailangan na yung CCTV footages, ay may naipipresent. Ibig sabihin, kita nyo, nandiyan naman yung CCTV footage eh. Kung sinabi kong itago yun, i-secure yung CCTV, ay di dapat wala ngayong naipipresent na CCTV. Di dapat ganon. Ang problema, wala nang naipipresent na CCTV footage. Di pa paano na ngayon yan, Jingoy Estrada? Ibig sabihin, hindi sinunod yung mo. O sinunod talaga yung instruction mo na itago yung CCTV. Kaya wala na ngayong may present kasi tinago yung CCTV. Kasi nagpapalusot ngayon si Jingoy kasi nakunan naka-live stream eh. Ang linaw ng instruction niya, itago niyo yung CCTV. Hindi dinideny ni Jingoy na nagsabi siya noon. Kaya lang ang paliwanag niya, ang ibig niya daw sabihin noon, i-secure daw pangalagaan. Para pagkailangan na ay mailalabas. Ngayon kailangan na. Bakit walang maipresent si USAA Aplasca? At sabi ni USAA Aplasca, wala raw CCTV footage nung nangyaring shooting incident. Doon daw mismo sa yung pangyayari ng putukan, wala daw CCTV footage. Paano na ngayon yan? Yan ang problema sa inyo ni Cayetano eh. Gusto ninyong paniwalaan kayo ng taong bayan. Kaya nagagalit si Cayetano, bakit daw hindi naniniwala sa naratibo ng Senado
Bakit daw ayaw maniwala na under attack ang Senado? Katulad niyan, paano kayo paniniwalaan sa simpleng ganyan? Wala kayong maipresent na ano? At na dahil nakunan ka, nang nag-i-instruction ka na itago yung CCTV, o ngayon, damage control. Pinagpapaliwanag ka anong ibig mong sabihin nun. O, di nagtatanggol ngayon si Jinggoy. Ang sabi niya daw, i-secure. Itago, i-secure. O, ganun din, ano pa siya, sinuportahan pa siya ni Alan Peter Cayetano. Wala namang masamaan niya sa sinabi ni Senador Jinggoy. O kaya nga, maniniwala kami sa inyong walang sama at tama yung sinabi nyo, hindi talaga itago. Kung ngayon may maipapakitang CCTV footage, bakit wala? Bakit wala? Sinong nagsabing wala? Si Aplas ka mismo. Si Aplas ka mismo ang nagsabi na wala eh. Yan tingnan nyo. Tingnan nyo yung sabi ni Aplas ka. OSAA says no CCTV footage of Senate security during shooting incident. Sinong nagsabi niyan? Ang nagsabi niyan ay si OSAA Aplas ka. Siya ang may sabi niyan. Kaya, paano na ngayon yan? Wala daw, sabi ni Aplas ka, walang CCTV footage during the shooting incident. Yung pa naman yung pinaka-importante. So, paano na kayo ngayon papaniwalaan yan? Jinggoy Estrada. Sabi mo, i-secure. Ang ibig mong sabihin ng itago, i-secure. Anong gagawin nyo ngayon? Kaya, ang hirap eh. Tapos magagalit si Alan. Nagagalit si Cayetano kasi hindi raw pinapaniwalaan ang Senado. Yung liderato daw ng Senado parang hindi nirerespeto, hindi daw ginagalang. Bakit daw hindi naniniwala ang mga tao na under attack sila? Paano nga maniniwala ang taong bayan sa ganyang ginagawa nyo? Paano nyo mapapaniwala? Katulad niyang sinasabi ni Jinggoy na wala naman daw siyang sinabi na sirain. Ang sabi niya raw, itago, i-secure. O sige, sabihin na natin, i-assume na natin na tama, ano yung sinabi nyo. Walang masama sa sinabi nyo, Jinggoy. O di ilabas nyo na, ipalabas mo na kay Aplas ka. Problema ni Aplas ka, wala daw namang CCTV footage nung shooting incident. Paano na yan? Tapos ayaw nyong disiplinahin si Aplas ka, Nagagalit kayo sa ombudsman, kay Ombudsman Buying. Naglabas si Ombudsman Buying ng 6 months preventive suspension kay Aplas ka. Pinagtatanggol nyo pa si Aplas ka. Diyan pa nga lang dapat magalit kayo kay Aplas ka eh. Lalo na si Jinggoy Estrada. Dapat magalit siya kay Aplas ka. General, ginawa mo. Di ba sabi ko sa iyo, i-secure mo? Ngayon, ilabas mo na. Tapos sasabihin mo ngayon, walang CCTV footage. Inalagay mo naman kami sa alanganin eh. Di ba? Pero hindi eh. Pinagtatanggol pa nila si Aplas ka eh. Doon pa lang kaduda-duda na. Bakit walang CCTV footage? Ang pinaka-importanting pangyayari doon, yung shooting incident. Tama. Tapos yan yung walang CCTV footage. Di ba? Paano na ngayon yan? Jinggoy Estrada, magpaliwanag ka na. At wag niyong pagtukpan si Aplas ka. Ang linaw-linaw ng kapalpakan. Kung ang instruction mo, Jinggoy Estrada, ay i-secure ang CCTV footage, tapos wala ngayong maipresent si Aplas ka, disiplinahin niyo. Suportahan niyo ang ombudsman na ipipreventive suspension siya. Ano ka ba naman? Ikaw yung head ng Senate Sergeant at Arms, tapos wala kang CCTV footage. Di ba sinabi ko sa iyo, i-secure mo yon? Dapat ganun. Dapat ganun ang dialogue mo, Jinggoy Estrada, para maniwala kami sa iyo. Para maniwala kami sa iyo. Ngayon, ang sabi mo, itago. Tapos ngayon, dahil parang nauunawaan na ng taong bayan ang ibig mong sabihin ng itago. Malinaw na ngayon ang ibig sabihin ng itago. Wala nang nakikitang CCTV footage kasi tinago. Di ba? And yet, ang ibig mong sabihin ng itago, i-secure. Nasaan na? Kung na-secure na yon, ilabas nyo na. Secured pala eh. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, ito? Ang malungkot ngayon, kasi tinanggap na mismo, inamin na mismo ni Aplas ka na wala ngang CCTV footage. Nung shooting incident, wala. Ayan ito na yung mga statement ni Aplas ka tungkol dyan. OSAA says no CCTV footage of Senate security during shooting incident. Inulit niya pa yan. Ganyan din ang balita sa DCRH. CCTV footage, no CCTV footage capturing OSAA Marines during Senate shooting. Aplas ka. Hindi ko to intriga. Hindi ko to intriga, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi naman tayo nang iintriga eh. Nagsasabi lang tayo ng katotohanan. So sabi ni Aplas ka mismo sa interview ng DCRH,
wala daw na preserve na CCTV footage na nakakapture yung mga USAA at saka mga Marines nung nangyayaring shooting incident. Ano ba ang pinaka-controversial at ano ba yung ibig sabihin nun, pinagtatalunan na incident? Yung pagbaril, yung barilan. Kasi ang sinasabi ng USAA, ni Aplaska, at sinasabi rin ng liderato ng Senado nila Cayetano, ang sinasabi nila, mga kabunyog, wala daw inatak daw ang Senado. Pinasok daw ng NBI. Dahil pinasok ng NBI yung Senado under attack, napilitang magpaputok ngayon ang USAA, itong sila Aplaska, itong Office of the Senate Sergeant at Arms. Ngayon, ano ang pinakapatunay niyan? Kasi nagkakaroon ng pagtatalo. Pinaka-ebidensya niyan, yung CCTV footage. Di ba? Hindi magsisinungaling yung camera yung footage ng CCTV. Kasi Senado yan, lahat halos ng corners niyan, lahat ng kanto niyan ay mayroong CCTV footage, ay may CCTV cameras. At sa ganun ka-importanting pangyayari, under attack ang Senado, dapat yung mga CCTVs gumagana. Ang problema, ano kasi ang ginawa nila? Pinatay yung mga ilaw. Tapos sila lang naman ang nakakakita, sila lang ang pumunta, sila Aplaska lang at yung mga USAA, sila lang yung pumunta doon sa corner na yan, dyan sa may pinto na yan, sila lang yung pumunta dyan. Yan daw pumasok yung mga NBI. Walang nakakuha ng media doon, hindi pinapunta doon. At wala ring CCTV camera. Samantalang, imposibleng walang CCTV camera dyan. Pasukan yan Pasukan at labasan yan, hindi ka maglalagay ng CCTV camera dyan. Yan na ngayon mga kabunyog ang malungkot dito sa nangyaring ito. Ito na ngayon yung problema dyan. Kasi wala daw CCTV footage. And yet, pinagtatanggol pa rin nila Cayetano si Aplaska. Dinidisiplina na nga ng ombudsman. Ipi-preventive suspension ng 6 months. Kasi kaduda-duda yung mga pinagagawa ni Aplaska. And yet, pinagtatanggol pa rin, ni Cayetano. Mga kabunyog. Pinagtatanggol pa rin ni Cayetano itong si Aplaska. Ganong napaka-questionable ng kanyang mga ginawa. Tama. Napaka-importanting ebidensya yung CCTV. Wala kayong na-preserve na CCTV. O di ba ang instruction ni Jinggoy? I-secure, itago. Ang sabi ni Jinggoy, ang ibig niyang sabihin ng itago, i-secure. Nasaan na ngayon? Hindi dapat disiplinahin, dapat sang-ayunan ng liderato ng Senado na idisiplina si Aplaska. Tama yung ginawa ng ombudsman. Bakit kasi walang CCTV? Anong dahilan? Sige nga, Attorney, mga kabunyog, ano sa tingin nyo? makikita Anong dahilan ang bakit walang CCTV? katotohanan pag may CCTV. Bakit walang CCTV footage? Napakalinaw na ngayon. Anong dahilan? Hindi na malayo dyan na may ayaw silang ipakita. Tama. May ayaw silang ipakita dyan. Ano ang ayaw nilang ipakita? Na wala naman talagang pumasok sa Senado na mga ahente ng NBI. Pangalawa, na sila talaga yung nagpaputok. At sila yung nagsimula ng pagpapaputok. Yan yung dyan. Yan yun kasi pag may CCTV, makikita yun. Na hindi totoo yung sinasabi ni Cayetano ng liderato ng Senado na under attack sila. Yun ang may expose doon. Kapag pinakita yung CCTV niyan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ako, hindi ako nang iintriga, pinapakita ko yung mga resibo. Ano ba yung sinabi ni Tempo? USAA says no CCTV footage of Senate security during shooting incident. Saan ka naman nakakita? Napaka-critical na pangyayari. Under attack daw ang Senado, sabi nila Cayetano. And yet, walang maipakitang CCTV footage. And yet, gusto nila, paniwalaan natin sila. Gusto nila, paniwalaan natin yung bersyon ng Senado. Drama nila. Paano maniniwala ang taong bayan dyan? Nagdududa nga ang taong bayan. At para makumbinsin nyo ang taong bayan, ipakita nyo yung CCTV footage. Noong si Bato de la Rosa ay pumasok noong May 11 at hinabol siya, paakyat doon May CCTV. sa hagdan. Anong pinapakita ninyo noon? Pinapakita ninyo noon na hinabol nga si Bato de la Rosa May CCTV ng mga ahente ng si NBI. Bato? At pinakita nyo yun na proof noon yung CCTV footage. Ngayon, gusto nyong ipakita na under attack ang Senado kasi paulit-ulit si Cayetano niyan, sige siyang live. Nakailang live na si Cayetano para kumbinsin ng taong bayan na under attack na ang Senado. Na rin si O ngayon, di sana, Cayetano. kung totoo nga yan, ipakita nyo yung CCTV footage. Ang problema, bakit wala kayong maipakita? Bakit wala kayong maipakita? Yan.
At malinaw din naman na nung nangyayari yung incident na yan, nagsalita si Jinggoy Estrada na itago mo ang CCTV. General, itago mo ang CCTV. At nung nasisita si Jinggoy, ang paliwanag niya daw nung itago, ang ibig niya daw sabihin nun ay i-secure. Ibig sabihin, pag kailangan na, dapat nandyan yan kasi ebidensya yan. No, yun na nga, kailangan na. Nasaan na? Yan na mga kabunyog. Tayo guys Hindi yung galing sa Senado. Mabuti pa't mayroong mga kumakalat na CCTV footages. Pakita mo na, attorney. Ito yung CCTV footages. Tingnan nyo yan. Yun. Yan. Bistado kayo Yan ngayon. ang CCTV footages. Itong sa kabila, yung sa kabila, yung 3 pictures na yan sa left at saka yung 3 pictures sa right. Itong 3 pictures sa left, yan yung mga USAA saka mga Marines nung panahon ng insidente ng putukan. Yan yun. Yung nasa kanan naman, yan yung pinto na sinasabing pinasok daw ng mga NBI. Yung nasa kanan. So parehong oras yan. Parehong oras. Same time. Parehong oras yan. Yung kuha sa kabila, yung mga USAA yan at saka Marines. Sa loob yan. Itong nasa kabila naman, dun yan sa may entrance. Yung nakikita natin dyan. Yung sa kanan. Kumbaga, yung nasa kanan na yan na pictures, ito yan. Yung nakikita natin dyan, yung sa may pinto sa left, yan yun. Kaya yan, siyempre, gabi yun, madilim. Kaya pag tiningnan natin doon, madilim din. Pero yan yun. So ngayon, anong makikita doon sa pinakita sa CCTV? Yan, mga kabunyog. Sa parehong oras, walang tao doon sa kanan. Hindi totoong may NBI at hindi totoong nakapasok. Pwedeng may NBI nandun sa labas. Kasi magkadugtong lang naman yung building ng Senate at saka ng GSIS. Mayroong bridge na nagkukonek. Pero yung sinasabi nila Cayetano na napasok ang Senado, hindi totoo. Kasi itong CCTV na to, itong CCTV na ito yung nagpapakita, eksaktong oras na yun. Yung nasa kabila, yan yung mga USAA sa Marines. Yung nasa kanan, yan naman yung entrance. Nandyan daw pumasok ang mga NBI. Kung makikita natin sa kanan, wala namang mga NBI agents. Diba? So, walang maipakita ang Senado. Ito, may mga kumakalat na ngayon, nagpapakita. Mga kabunyog. Paano na yan? Sino na ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? And yet, ang sinasabi ni Cayetano, hindi daw ba tayo naawa sa kanila? Hindi daw ba tayo naawa sa seguridad nila ng gabi na yon? Si Camille Villar daw ay kapapanganak pa lang. Ang kanyang kapatid daw ay maganda. Maganda daw ang kapatid niya, pero ano naman daw yun? Baka atakihin daw sa puso. Ano namang koneksyon kung maganda man si Pia Cayetano? O maganda nga ba si Pia? Anong koneksyon nun? Anong connect? Nagpapadrama si Cayetano, si Alan Peter, hindi man lang daw ba natin naisip yung kanilang pinagdaanan ng gabi na yun? Kung ipakita nyo kasi yung mga CCTV ninyo, maniniwala ang taong bayan. Ang problema, wala kayong maipakita. Ang sabi kasi ni Jinggoy, itago. At ito namang si Aplaska, walang maipakita. So ngayon, may lumalabas na yan. Yan yung lumalabas ngayon. Anong makikita dyan? Walang pagpasok ng NBI na naganap. Yun ang malinaw na nakikita diyan. Yung sinasabi nila na pinasok, hindi totoo eh. Hindi makita diyan eh. 'Di ba? Mga kabunyog. Kaya ito pa. Mayroong mga videos ang mga ABS-CBN saka GMA yata yun o News 5. Nandun sila kasama ang mga NBI doon sa GSIS building. Kasi alam naman natin ang nangyari. Magkatabi ang building ng GSIS at saka Senate. Dahil nga magulo na yung sa Senado, nag-request yung general manager ng GSIS sa NBI na kung pwede magpadala ng security, mas secure ang GSIS kasi pwedeng lumabas galing sa Senado, lumabas ang daanan papunta ng Senado ay ng GSIS. So dapat mabantayan yung perimeters ng GSIS na huwag makalabas doon. Ang sino mang galing sa Senado, hindi dumaan ng GSIS. Kaya nagpadala si Matibag ng Director Matibag ng NBI, mga 20 yata yon na NBI doon sa GSIS. May kasama silang media doon. May ABS-CBN, mayroon silang TV5. Mayroon GMA, nandun. Ibig sabihin, kung ano man ang gagawin ng NBI doon sa GSIS building, may media silang kasama, hindi magsisinungaling yun. Kaya ang nangyari, nung nagpapaputok doon sa Senate, may nagpapaputok, nagtakbuhan ngayon yung mga NBI na nandun sa GSIS building kasama ang mga media. So anong ibig sabihin nun? So kung nandun sa GSIS building ang mga NBI agents kasama ng media,
nung nagpapaputok si Aplaska doon sa Senate, wala namang NBI doon. Kung mayroon man siguro, isa, dalawa, tatlo, parang nag-uobserba doon sa nangyayari sa loob ng Senado. Pero hindi para pasukin ang Senado. Kumbaga, normal lang naman yun, sinisecure mo yung perimeters, nagsumisilip kayo doon sa Senado. Oh. Pero hindi para pasukin ang Senado. Kasi kung papasok sila sa Senado, ang daming bantay doon sa loob ng Senado, hindi tatlo, hindi, ano lang yun. Ngayon, nung tinanong ni verbal challenge, binerbal challenge ni Aplaska yung NBI. Sino yan? Sumagot naman daw yung NBI eh. NBI. O tapos sa kabila ng sumagot, pinaputukan pa rin ni Aplaska. Ay siyempre, nung pinaputukan ni Aplaska, nag-counter din yata ng 5 putok yung NBI, tapos umatras na rin. Pero yung karamihan ng NBI, hindi umalis sa GSIS building. Ano ang patunay doon? Kasama sila ng media eh. Nandun yung media. May mga videos niya na nagpapakita. So sino ngayon ang nagsisinungaling? Si Aplaska at sila Cayetano. Kaya wala silang maipakitang CCTV footage. At ito na, may pinapakita ngayon, ito yung CCTV footage, hindi natin alam kung kanino to galing. Pinapakita dyan, nasa laba, dun sa lugar, yung nasa kanan, nandyan daw yung mga NBI, dyan daw pumasok. Wala namang pumasok, oh. May CCTV. Wala, linaw, blanco nga eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, grabe itong panlulukong itong ginagawa nila Cayetano. And yet gusto niya, paniwalaan natin sila. Magre-recite lang siya ng mga bersikulo, kapitulo sa Biblia. Gusto natin, paniwalaan na siya. Praise Dahil the ba Lord. sa nagbabanggit ka ng Biblia, ikaw na ang papaniwalaan namin. Hindi naman ganyan. Huwag niyong pinagluluko ang taong bayan. Tapos dahil hindi niyo naluluko ang taong bayan, magagalit kayo. Pati sa media, nagagalit sila. Kabunyog mga kababayan. Di ba? Yan yung nangyayari dito mga kabunyog. Ngayon, iimbestigahan na, nagbuo na ng panel of investigators ang DOJ. Ang ombudsman, iimbestigahan na rin sila. Tapos si Aplaska, preventive suspension 6 months. Galit ngayon si Cayetano. Bakit daw ipi-preventive suspension? Dapat daw si Matibag isuspend din. Bakit mo naman isususpend si Matibag? Si Amy nga, gusto si Baki na si Matibag. Kasi hindi nyo kayang paikutin si Matibag eh. Ang kaya nyo lang paikutin si Junvic Rimulya. Si Junvic Rimulya, bilib na bilib sila kay Junvic kasi napaniwala nila si Junvic. Si Matibag hindi nyo kayang paniwalain. Ang DOJ hindi nyo kayang lukuhin. Lalo na si Ombudsman Boying Rimulya. Hindi nyo kayang paniwalain. At ang taong bayan, hindi nyo kayang paniwalain. Sa nangyayari na yan, sirang-sira na ang reputasyon ng Senado. Kaya lumalakas ngayon ang panawagang, palitan na si Alan Peter Cayetano. Tama lang, pag hindi nyo pinalitan yan si Alan Peter Cayetano, wala. Bagsak na talaga ang ng Senado. Bagsak na yan. Mahihirapan ng makarecover yan. Kung gusto ninyo na ibalik pa kahit papano, ibalik pa ang na yan, maibalik pa ang respeto sa Senado, palitan ninyo. Palitan ninyo ang liderato ng Senado. Kung gusto ninyo makabalik pa ang paggagalang ng taong bayan. Pero pag hindi nyo yan pinalitan si Cayetano, wala na. Durog, wasak na ang reputasyon ng Senado. Sinong may kagagawa ng pagsira? Ang sinisisi ni Cayetano, ang minorya. Ang sinisisi niya yung media. Hindi. Kayo mismo ang sumisira ng reputasyon ng Senado. Wala na. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, lagi niyo pong abangan ng aking mga talakayan. Iba-iba pong topics ang dinidiscuss ko para mas... Alright, salamat. Paano ba yan, Jinggoy? Asa na yung isecure? Bakit nawala? Pero may lumalabas makakakabsat. Diyos ko Lord. Ako pa, kanino kayo maniniwala? Wala, nalaglagan na talaga tumabsat. Alright. Puntahan nga natin si Attorney Enzo, Attorney Rene Bueno, Mabsat. Attorney Rene tayo. There we go.